Para sa ating mga biyahero, may mga proseso, hindi lamang basta-basta na pwede tayong lumabas ng ating bansa. Ito po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW. Ako po si Susan K. Bantay OCW. Yeah, yeah. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ano nga bang iba't ibang klase ng visa na dapat nating nalalaman at dapat din nating kinukuha kung ito po ay hindi pinapayagan na tayo ay visa-free sa bansang iyon? Sasagutin yan ng spokesperson, tagapagsalita mula po sa Bureau of Immigration, Miss Dana Sandoval. Hi, Ma'am Dana! Magandang araw po. It's nice to be back. Oo nga, visa naman ang pagkwentuhan natin. Ano ba yung klase ng visa na yan? Yes, ang visa po ay kinakailangan para sa isang, halimbawa, Pilipino na pupunta sa ibang bansa na hindi po tayo tinatawag na visa-free or hindi libre ang pagpunta natin. Ang visa po essentially ay isang dokumento na nagsasabi na pinapayagan tayo na manatili doon sa bansang yon. Ang visa po ay binibigay because of reciprocity. Kung halimbawa po ang bansang ito ay nag-visa free sa atin, ganun din po tayo sa kanila. Ganun po ang nagiging sistema sa pag-i-issue ng visa. O kaya naman, kung may mga targets ang bansa natin na gustong iimbitahan bilang isang, kumbaga, tourism market dito sa Pilipinas, binibigyan din natin sila ng visa free privileges. Ito po ay pinagdidesisyonan ng Department of Foreign Affairs at inaaprubahan po ng Pangulo kung merong mga visa-free countries na idadagdag po sa ating bansa. So tayo po, we are entitled for visa-free entry sa marami pong bansa, lalong-lalo na yung mga kapitbahay natin na ASEAN countries. So itong mga ASEAN countries na to, because of our agreements with them as an ASEAN region, pinapayagan po nila tayong pumunta sa iba't ibang ASEAN countries para makapamasyal ng certain amount of days. Depende po sa regulasyon ng bansang yon nang hindi na po kinakailangan kumuha ng visas. May mga negosasyon ba na mangyayari muna sa bansang ito, sa pagitan ng bansa natin at ng bansang iyon na magbibigay ng visa-free sa atin? Yes, hindi po basta-basta yan na pinagdidesisyonan ng isang bansa. Meron pong negotiations yan, may pag-uusap ang foreign affairs ng bawat bansa upang pag-usapan kung ano yung mga i-offer ng bawat bansa po. Kaya because of our close ties with the ASEAN nations, kaya po visa-free tayo sa mga bansang iyon at the same time, visa-free din sila sa atin. Pero nag-i-issue rin kayo ng visa sa ibang mga bansa? Yes. Ibang mga lahi? Sa ibang mga lahi po. For foreign nationals na hindi po visa-free, papasok po ng Pilipinas, kinakailangan nilang kumuha ng visa, entry visa, bago po sila pumasok sa bansa. Halimbawa, Chinese nationals, they are not visa-free, so meron po tayong mga embahada or consulates all over the world. Ito po ay tinatauhan ng mga taga-Department of Foreign Affairs at doon po sila nag-a-apply ng kanilang entry visa. Indians also are not visa-free in the Philippines, so they would have to secure an entry visa bago pumasok. Ang entry visa po, naglalaro from 7 days to 59 days ang pwede nilang entry visa na makuha at pagpasok nila sa bansa, yun po ang ipapakita nila kasama ng kanilang pasaporte at nakabase po ang length of stay nila dito sa Pilipinas doon sa binigay na allowable stay sa kanilang visa. Pwede rin niya mag-extend. Pwede po silang mag-extend. Meron pong maximum tayo ng 2 years or 3 years. Depende po sa nationality. But after that, they are ordered to leave already. 2 years or 3 years, ibig sabihin mananatili sila sa bansa, extension ng extension Kung lang? turista po, they can, meron po silang option for that if and only if they have a valid reason to stay here in the Philippines. If halimbawa po, iba na yung reason nila ng pananatili dito, hindi na turista, they can convert naman at this is under the Bureau of Immigration and other government agencies. They can convert their visas. Kumbaga ako foreign national, papasok po ako bilang turista,
naisip ko, naku, ang ganda ng babae. Napaibig ako! Mag-aasawa o nag-asawa na. Napaibig ako. So, maaari siyang kumuha ng visa as a permanent resident based on the marriage, a 13A visa, based on the marriage with that Filipina. Halimbawa naman, makita Anong niya. tawag po dun sa visa na yun? Ano po ito? Permanent residence visa. 13A visa, ang tinatawag. Pero wala tayong conversion sa citizenship, no? Hindi siya pwedeng maging Filipino citizen kahit married sa Filipina. Mag-a-apply pa po siya. I-apply It's pa a rin. separate, it's a separate application, but it will not be under the Bureau of Immigration. Oh, okay. Kung magpapanaturalize po siya, OSG po or Act of Congress ang pwede niyang gawin para po makakapag-acquire siya ng Philippine citizenship. But in terms of long-term stay here in the Philippines, they can apply for a visa, kagaya po nun, if they find, makita nila na maaaring may mga work opportunities dito, they can apply for a 9G commercial visa. Kung sila po ay missionary, pwede rin po, may 9G missionary visa, meron pong mga outreach dito, pwede po nilang gawin yon. Marami pong iba't iba mga visa na ini-issue ng BI, at meron ding mga visas na hindi issued ng BI. Uy. Hindi lang, parang ito po ay hindi alam ng karamihan, but there are also a lot of other government agencies that issues visas. Talaga? O ano-ano Yes. mga agency yan? Example po, yung Philippine Retirement Authority that issues the retirements visa. So ito po ay for foreign nationals who are planning to retire here in the Philippines already. Ang kinakailangan po nila, parang may certain investment sila dito po sa Pilipinas, at saka sila bibigyan ng indefinite na retirements visa. Walang counter-checking yan sa Bureau of Immigration? Sa Bureau of Immigration po, it's a separate law kasi. So they Sa themselves, retirement? yes, they themselves po can issue the entire visa. Oo. They have it checked sa atin kung may mga derogatory record, but kumbaga the processing, the vetting would be for that agency. There are also economic zones, kagaya ng Cagayan, Clark, Subic, and other economic zones that also have the capacity to, or the ability to issue work visas, residence visas for those who are inside their economic zones. Halimbawa po, sa Clark, meron silang economic zone doon. Yung mga nagtatrabaho po inside the economic zone, yung mga locators doon sa loob ng economic zone, may be issued working visa or residence visa, whatever is appropriate, para lang doon sa mga residente doon. But kung lalabas sila, magtatrabaho sila sa isang bansa, hindi na pwede yung visa na yon if they are planning to work in a different area outside the economic zone. Ma'am Dana, yung working visa na ini-issue ng Pilipinas, depende yun sa kontrata naman nila doon sa foreign locator na yon, ganun ba yon? Yes, it's company specific po yung Kung anong kontrata? Yes, Oo. yung work visa natin dito sa Pilipinas, halimbawa po tayo ay na-issuehan ng work visa sa company A, sa company A lang po tayo pwedeng magtrabaho. Hindi po pwede sa sister company B, sister company C, or mapunta ka sa ibang lugar. Pag si company A ay nasa Makati, doon ka lang po authorized na magtrabaho. Hindi ka dapat nakikitang pakalat-kalat sa ibang lugar, Visayas, Mindanao, or anywhere else, and working there, because that would be a violation of the conditions of your stay already. Ganyan din sa ating mga OFW. Ganyan din po. Very similar talaga. Oo. Kaya yung mga kababayan po natin, sinisigurado po nila na sinusunod nila yung mga batas po ng bansang pupuntahan nila in terms of their work, kasi hindi sila pwedeng magtalon-talon ng employer kung sino yung petitioner nila sa kanilang visa. Yun ang dapat pagtatrabahuan nila. At ganun din po yung batas natin dito sa Pilipinas. Wala po tayong visa upon arrival. Wala na po. It used to be a Dati ba program. meron? It used to be a program in the past, yung visa upon arrival, pero ito po ay tinigil nung panahon po ng pandemya. Pinag-aralan din po ng ating management yung mga pros and cons nitong visa upon arrival, at nakita po na mas maraming cons itong visa upon arrival. Kaya po hindi na po itinuloy. Ang meron po ay yung mga online application for certain types of entry visa. Ang Department of Foreign Affairs po, parang meron na silang mga online applications for entry visa for Chinese and Indian nationals. That's their project po na kanilang ginagawa at itinutuloy ngayon. And tayo naman po sa Pilipinas for applications, other types of immigration applications, meron na rin po tayong mga online applications para mahabol naman tayo sa technology without compromising yung law enforcement function natin.
So, na-mention nyo yung Chinese and Indian nationals. So, tayo din, kung Pilipino, papasok ng China at India, nag-a-apply din ng visa. Yes, visa required po tayo sa mga bansang yun. Alright, salamat po at na-inform na naman kami ng iba't ibang klase ng visa na dapat nalalaman ng ating mga kababayan saan man sa mundo. Ma'am, paalala sa ating mga kabayan. Yes, paalala lang po dun sa mga kababayan natin, kung tayo po ay babiyahe, make sure na inaalam po natin yung visa requirements nung bansa na pupuntahan natin. I-check po natin yung website nung bansang yon para makita po natin kung merong mga requirement na documentation yung bansa pong pupuntahan natin. Sa atin naman po, sa hanay ng Bureau of Immigration, makakaasa po kayo na seserbisyohan po namin kayo ng maayos at mabilis sa inyong pagbiyahe sa mga susunod na araw. Thank you very much, Ma'am Dana. Ms. Dana Sandoval, ang spokesperson ng Bureau of Immigration. Mga tapat na lalaman ng isang Pilipino saan man sa mundo para po sa maayos na paglalakbay. Ito po ang inyong Pilipinas Online, Bantay OCW. Ako po si Susan K.